Pagbati sa lahat. Ako si Dr. Rowena Bautista, at ngayong araw ay susuriin natin ang paksang tamang pag-inom ng tubig para sa kalusugang sexual at pangkalahatang kaayusan ng kalalakihan. Partikular ang mga erection. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamakapangyarihang paraan upang maibalik ang iyong ma-erection ay walang kinalaman sa mapildoras, operasyon o mamahaling paggamot, kundi sa isang bagay na napakasimple, napakakaraniwan na binalewala mo sa buong buhay mo. Mga Ginoo, ito ang katotohanan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mahina, hindi mapagkakatiwala ang erection at ng matibay, matagal na erection ay maaring bumaba lamang sa tubig. At kung mali ang pag-inom mo nito, tahimik mong sinisira ang iyong pagganap ng hindi mo man lang namamalayan. Ang pangalan ko ay Dr. Rowena Bautista. Ako ay isang urologist at sa loob na mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking buhay sa pagtulong sa mga kalalakihan na tulad mo na may bali ang kanilang kumpiyansa, sigla, at kalusugang sexual. Nakita ko mismo na ang pinakamaliit na pang-araw-araw na gawi, ang mga pinababalewala ng karamihan sa mga kalalakihan, ay maaaring gumawa ng pinakamalaking pagkakaiba sa kung paano gumaganap ang iyong katawan. At narito ang paradox. Alam ngang bawat lalaki na kailangan niya ngang tubig upang mabuhay. Ngunit halos walang lalaki ang nakakalam na ang paraan ng pag-inom mo nito ay direktang nakakapekto sa iyong nga erection. Mukhang imposible, hindi ba? Ngunit malinaw ang agham. Ang paraan ng pag-inom mo ng tubig ay nagbabago sa iyong daloy ng dugo, iyong testosterone, at maging sa iyong enerhiya. Kaya naman ngayon ay nangangako ako sa iyo. Kung susundin mo ang ibabahagi ko, maaari mong natural na mapabuti ang iyong ma-erectioning hanggang 193%. Walang reseta, walang gimmick, tubig lamang na ginamit sa tamang paraan. Sa loob ng ilang minuto, ilalabas ko ang 4 na simpleng gawi sa painom ng tubig na halos hindi pa naririnig ang karamihan sa mga kalalakihan. Ngunit kapag inilapat mo ang mga ito, mararamdaman mo ang pagkakaiba sa iyong enerhiya, iyong kumpiyansa, at sa silid tulugan. Manatili ka sa akin dahil ang maririnig mo ay maaring magpabago sa lahat. Bago tayo magsimula, kung hindi mo pa nagagawa, siguraduhin mag-subscribe at i-tap ang notification bell upang hindi mo mapalampas ang iba pang tip na dinisenyo upang matulungan ang magkalalakihan na lampas 60 na manatiling malakas, kumpiyansa at malusog. At gustong-gusto kong marinig mula sa iyo. Kung sa tingin mo ay nakatulong ang video na ito, ay type lamang ang 1 sa mga komento. Kung hindi, ay type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano kita mas mapaglilingkuran. Ngayon, magsimula tayo sa mismong pundasyon. Bakit mas mahalaga ang tubig kaysa sa iniisip mo? Bago tayo mag-usap tungkol sa mga hormon o oras, dapat muna nating intindihin ang daloy ng dugo. Dahil sa huli, ang isang erection ay walang iba kundi isang hydraulic na pangyayari. At ang tubig ang pinakamahalagang gasolina nito. VIE. Bakit mas mahalaga ang tubig kaysa sa iniisip mo? Kapag umupo ako kasama ang kalalakihan sa aking opisina, mga kalalakihan na nasa 60 at 70 na tumitingin sa akin sa mata at tahimik na nagtatapat na ang kanilang ma-erection, ay hindi na tulad ng dati. Madalas akong nagsisimula sa isang tanong na ikinagulat nila. Gaano karaming tubig ang iniinom mo? At paano mo ito iniinom? Kadalasan ay tumatawa sila na parang nagbibiro ako. Inaakali nila na pag-usapan ko ang testosterone therapy o mga reseta, hindi tungkol sa isang bagay na kasing ordinaryo ng tubig. Ngunit narito ang totoo, ang iyong katawan ay mahigit 60% tubig at ang iyong ari ay hindi eksepsyon. Bawat cell, bawat daluyan, bawat nerve fiber na nagpapahintulot sa iyo na makaranas ng pagnanasa, pagkakit, at pagganap ay nakasalalay sa hydration.
Isipin ang isang erection kung ano talaga ito. Isang hydraulic na pangyayari. Ang dugo ay dumadaloy sa mga silit ng ari. Nagtatayo ang presyon at lumalabas ang katigasan. Walang daloy ng dugo, walang erection. Mahina ang daloy ng dugo, mahina ang erection. At ano ang bumubuo sa karamihan nga? Iyong dugo? Tubig. Kapag hydrated ka, ang dugo ay makinis, magaan, at mabilis na dumadaloy at mahusay sa iyong madaluyan. Para itong isang malinaw na ilok na dumadaloy sa isang bukas na lambak. Hindi kailangang masyadong magtrabaho ang iyong puso. Ang iyong sirkulasyon ay umuunlad at ang oxygen ay naihatid kung saan ito kailangan. Kasama na ang matisyu ng iyong ari. Ngunit kapag dehydrated ka, nakbabago ang kwento. Ang iyong dugo ay nagiging mas makapal, halos malakit. Hindi ito gumagalaw ng madali at bumabagal ang sirkulasyon. Ang iyong puso ay mas malakas na nakbobomba para lamang gawin ang pangunahing trabaho ngang pagpapanatili sa iyo na buhay. At sa mga sandali kung kailan mo kailangan ang pagdaloying dugo, kapag humihingi ang iyong katawan ng matibay na erection. Hindi ito makapagbigay. Doon napapansin ng mga kalalakihan ang pagkakaiba, mas kaunting katigasan, mas kaunting stamina, at kuminsan ay ang kumpletong kawalan ng erection. Nakakita ako ng pasyente na sinisisi ang kanilang edad o natakot pa na nawawala ang kanilang pagkalalaki upang mapagtanto lamang na ang kanilang problema ay mas simple. Hindi sila umiinom ng tubig ng tuloy-tuloy o mali ang paraan ng pag-inom nila. Nang magbago sila, bumuti ang kanilang enerhiya, lumakas ang kanilang nga erection at bumalik ang kanilang kumpiyansa. At gusto kong marinig mo ito hindi lamang bilang payong medikal, kundi bilang isang personal na katiyakan. Hindi ka sira. Ang iyong katawan ay may kakayahang higit pa sa iyong iniisip, ngunit kailangan nito ang tamang pundasyon. Kaya bago ka humanap ang komplikadong paggamot, bago mo akalay na edad lamang ang dahilan, tanungin mo ang iyong sarili, talagang dumadaloy ba ang iyong dugo sa paraang dapat? Dahil kung ang tubig ay makapagpapabago ang dugo, at ang dugo ang susi sa ma-erection, kung gayon ang pag-inom ang tubig sa tamang paraan ang maaring ang pinakapinababaliwalang solusyon na hinihintay na mga kalalakihan. At kasing sikap nito, nakakaapekto ang hydration sa higit pa sa sirkulasyon. Binabago nito ang iyong mga hormona, iyong enerhiya, maging ang iyong mood, ating tuklasin iyan sa susunod. 2. Ang kaugnayan ng hydration at testosterone. Isa sa mga unang bagay na sinasabi ko sa aking mga pasyente ay ito. Ang ma-erection ay hindi lamang tungkol sa daloy ng dugo. Ito rin ay tungkol sa mga hormon, at ang hari ng mga hormon na iyon ay ang testosterone. Kung wala ito, nagbabago ang lahat. Ang pagnanasa ay naglalaho, ang enerhiya ay nawawala, nagbabago ang mood, at ang mga erection ay nagiging hindi mapagkakatiwalaan. Pinanood ko ang hindi mabilang na mga kalalakihan na nasa 60s at 70s na umupo sa aking harapan na nagtataka kung bakit pakiramdam nila ay mas matanda sila kaysa sa tunay nilang edad. At kung minsan ang salarin ay hindi ang edad mismo. Ito ay dehydration na tahimik na nagpapababangang kanilang antas ng testosterone. Narito kung paano ito gumagana. Kapag ang iyong katawan ay hydrated ng maayos, maayos ang lahat ng function. Ang iyong nga organo, kasama na ang iyong atay at bato, ay mahusay na nagpoproseso ng mga hormon. Ang iyong utak ay nagbibigay ng tamang senyales. Balansa ang iyong mga antas ng stress at nananatiling matatag ang iyong testosterone. Ngunit sa sandaling maging dehydrated ang iyong katawan, ito ay lumilipat sa survival mode. Para itong isang switch na hinila, ang iyong katawan ngayon ay may isang prioridad, panatilihin kang buhay. Ibig sabihin, idinadaan nito ang ma-resources nito sa pagpapanatiling ng presyon ng dugo, pag-regulate ng temperatura ng katawan,
at pagprotekta sa iyong pinakamahalagang function. Sa kasamaang palad, hindi kasama ang iyong reproductive system. Higit pang nakababahala ay kung paano nagpapataas ng cortisol ang dehydration, ang pangunahing stress hormone ng iyong katawan. Isipin ang cortisol at testosterone na nakaupo sa makabilang dulo ng isang seiso. Kapag tumaas ang cortisol, tiyak na bababa ang testosterone. Nakita ko ito sa mga kalalakihan na pumapasok sa aking opisina na stressed, pagod, at nag-withdraw upang malaman lamang na hindi lamang sila dehydrated, kundi nabubuhay sa isang patuloy na estado and cortisol overload. At ano ang pakiramdam ng mababang testosterone? Pakiramdam nito ay pagod na hindi nawawala, kawalan ng interes sa pagiging malapit, parang isang ulap na nakabitin sa iyong isip, inilalarawan pa ang ilang kalalakihan na parang anino lamang silang kanilang sarili. Ngunit narito ang magandang balita. Ang hydration ay isang lever na maaari mong hilahin ngayon. Ito ay libre, ito ay available, at maaari itong gumawa ng pakakaiba ng mas mabilis kaysa sa iniisip mo. Kapag umiinom kang tubig ng tama, sinusuportahan mo ang iyong katawan sa pagpapababa ng cortisol, pagbabalansang stress, at pagpapanatiling testosterone sa nga, antas na nakpaparamdam sa iyo na ikaw muli. Nakita ko ang makalalakihan na muling natuklasan ang kanilang drive, ang kanilang kumpiyansa, at ang kanilang spark sa pamamagitan lamang ng pagpapanumbalik ng balanse sa pamamagitan ng hydration. Ganun kalakas ang koneksyon na ito. Kaya, sa susunod na maramdaman mo ang pagod, pagiging moody, o kawalan ng interes sa pagiging malapit, huwag mo lang akalain na edad iyon. Maaring tahimik na humihingi ng tubig ang iyong katawan, humihingi ng pagkakataong i-reset ang mga hormone nito, at kung may babalik ng hydration ang testosterone, ano pa ang may babalik nito? Ang sagot ay nasa iyong enerhiya at stamina. Tingnan natin kung paano binabago ng tubig ang nararamdaman mo araw-araw. San, enerhiya pagod at mag-reaction. Kapag nakaharap ako sa mga kalalakihan na nasa 60 halis o 70 halis, madalas kong naririnig ang parehong nga salita, "Doktora, pagod na pagod lang ako." Pagdating gabi, wala akong lakas, lalo na ang interes sa pagiging malapit. Marami sa kanila ang naniniwala na ito ay ang bigat lamang ng edad na bumababa sa kanila. Ngunit palagi akong nagtatanong ng isang simpleng tanong, hydrated ka ba? Dahil ang pakiramdam ng edad ay maaring dehydration na tahimik na nagnanakaw ng iyong sigla. Kahit na isang bahagyang pagkawalan ng tubig, 1 o 2% lamang ng iyong timbang sa katawan, ay maaring madulot sa iyong pagod, pakahilo o hirap sa pagtuon. Isipin ang iyong katawan tulad ng isang makina na tumatakbo ng walang sapat na langis. Nagsisimulang lumubog ang mga bahagi, bumababa ang pagganap, at sa kalaunan ay bumabagal ang lahat. Iyan mismo ang ginagawa ang dehydration sa loob mo. At kapag naubusan kang lakas, kapag ang iyong mga cell ay sumisigaw para sa fluid, ang iyong katawan ay walang natitirang enerhiya upang magbigay ng simbuyongang damdamin o pagganap. Palagi nitong unahin ang kaligtasan, pangalawa ang pagnanasa. Nakita ko ang makalalakihan na akala nila ay nawawala na ang kanilang pagkalalaki, na naniniwala na nawala na ang kanilang spark magpakailanman upang malaman lamang na ang kanilang makatawan ay despradong nauhaw. Nang maksimula silang ma-hydrate ng mayos, humihigo ngang tubig sa buong araw sa halip na lunukin ito ng biglaan, napansin nila ang isang bagay na kapansin-pansin. Ang kanilang mga hapon ay naging mas magaan, mas matatag ang kanilang enerhiya, mas malinaw ang kanilang isip, at sa gabi kapag dumating ang sandali, ang kanilang katawan ay talagang may lakas at stamina upang tumugon. Hindi ito isang mahiwagang pildoras. Ito ay pagpapanumbalik lamang ng balanseng inilaan ng kalikasan. Hindi lamang pinipigilan ng pagod ang iyong pagtamasa ng pagiging malapit. Ito ay nagpapababa ng iyong kumpiyansa. Ito ay nagpapapagduda sa iyong sarili, nagpapapagduda sa iyong kakayahang gumanap,
Nagpapapahila sa iyo mula sa mga sandali na dati mong tinatamasa. At ang malupit na katotohanan ay ito. Maraming kalalakihan ang sinisisi ang kanilang edad samantalang sa katotohanan, ang problema ay kasing simple ngang hindi pagbibigay ngang sapat na tubig sa kanilang katawan upang gumana. Sinasabi ko sa aking mapasente, na kapag pakiramdam mo ay ubos ka, hindi lamang ang iyong enerhiya ang nagdurusa, kundi ang iyong espiritu. Nagsisimula kang maramdaman na hindi ikaw ang iyong sarili, mas kaunting buhay. Ngunit narito ang bahagi na pinakagusto ko. Kapag nagsimula kang mag-hydrate ng tuloy-tuloy at tama, mabilis na tumutugon ang iyong katawan. Tumaas ang iyong enerhiya, nawawala ang iyong pagod, at nagsisimulang bumalik ang iyong kumpiyansa. At kapag nangyari iyan, ang pagiging malapit ay hindi na pakiramdam na isang pasanin. Pakiramdam nito ay isang kagalakan muli. Kaya, kung may babalik ng hydration ang enerhiya at maalis ang mabigat na ulap ng pagod, ano ang mangyayari kung titingnan natin ang paraan ng pag-inom mo ng tubig? Dahil maniwala ka sa akin, karamihan sa mga kalalakihan ay mali ang paggawa nito, at ang simpleng pagkakamali na iyon ay maaring nakakahalaga sa kanila ngang kanilang pagganap. Ang maling paraan ng pag-inom ng tubig. Sa paglipas ng mga taon, maraming kalalakihan ang lumapit sa aking opisina at buong pagmamalaking sinabi sa akin, Doktora, marami akong iniinom na tubig kaya hindi problema ang hydration sa akin. Umupo sila ng may kumpiyansa na inisip na na-check na nila ang kahon na iyon. Ngunit kapag mas malalim akong nahukay, madalas kong nalaman na hindi ang dami ng tubig na ininom nila ang humahadlang sa kanila. Ito ay ang paraan ng pag-inom nila. At ito, mga Ginoo, ay isa sa mga pinakapinababalewalang katotohanan tungkol sa iyong kalusugan. Maari kang umiinom ng tubig araw-araw at dehydrated pa rin kung saan ito pinakamahalaga. Naalala ko ang isang partikular na pasyente. Siya ay 71. Matalas, malusog sa maraming paraan, at labis na nadismaya. Sinabi niya sa akin na inom siya ngang isang buong bote malamig na tubig 2 o 3 beses sa isang araw. At gayon pa man, pakiramdam niya ay pagod pa rin, matamlay at hindi nasisiyahan sa kanyang pagganap sa silitulugan. Nang hiningi ko siyang baguhin lamang ang paraan ng pag-inom niya, dahan-dahang humihigop, pinahihiwalay ang pag-inom, pumipili ng tubig na nasa temperatura ng kwarto sa halip na napakalamig, bumalik siya makalipas ang ilang linggo na halos nabigla. Simple lang ang kanyang nga salita. Doktora, hindi ko alam na makakagawa iyon ng ganun kalaking pagkakaiba, ngunit nagawa. Narito kung bakit. Kapag nilulunok mo ang tubig, hindi ito mahusay na nasisipsip ang iyong katawan. Marami sa ito ay dumadaloy sa iyong sistema na nagpapapunta sa iyo sa banyo sa halip na nagbibigay ng enerhiya sa iyong gumagat-cell. Ang pag-inom ng malalaking halaga bago matulog ay nakagagambala lamang sa iyong pagtulog na nagpapababa ng testosterone at nagpapahina sa iyong pagganap, at ang pag-inom ng nagyayalong tubig ay maaaring nakakapresko, ngunit pinipilit nito ang iyong katawan na gumastos ng enerhiya sa pagpapainit nito. Nagnanakaw ngang resources mula sa digestion at sirkulasyon. Ang malili na pagkakamaling ito ay nasasama-sama na naiwan sa mga kalalakihan na pagod na mamaga o mas masahol pa, dehydrated pa rin sa kabila nga pag-inom sa buong araw. Hindi mo kasalanan kung ginagawa mo ito. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi pa nasasabihan na ang tubig, tulad ng gamot, ay may tamang paraan at maling paraan. Ngunit kapag nakita mo itong malinaw, may saysay ito. Ang iyong katawan ay hindi dinisenyo upang hawakan ang napakalaking pagkabigla ng tubig ng sabay-sabay. Ito ay dinisenyo para sa matatag, mainggat na hydration na sumusuporta sa bawat organo, bawat hormone, at bawat erection. Kaya, ang ang pag-inom lamang ng mas maraming tubig ay hindi sapat.
dapat mong inumin ito sa paraan na talagang magagamit itong iyong katawan at kapag ginawa mo, ang pagkakaiba ay maring pambihira na nagdadala sa akin sa tunay na susingang buwang mensaheng ito ang magawin na nakpapakita sa iyo ng tamang paraan ng pag-inom ng tubig. Ang mga hindi pa naririningan karamihan sa mga kalalakihan, ngunit desperadong kailangan malaman, ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig para sa ma-erection. Pagkatapos nga, na taon ng pakikinig sa mga kalalakihan na naglalarawan ng kanilang mapaghihirap, masasabi ko sa iyo ito, ang problema ay bihirang hindi sila umiinom ng tubig. Ang tunay na issue ay walang nagturo sa kanilang tamang paraan ng paggawa nito. At may tamang paraan. Ang paraan ng pag-inom ng tubig ay maring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pagiging matamlay at ubos o pagiging masigla, balanse, at handa kapag kinakailangan. Maaring mukhang masyadong simple upang maging mahalaga, ngunit nakita ko ang buhay na nagbabago kapag ang makalalakihan ay nag-ayos lamang ng ilang maliliit na gawi. Ang unang bagay na itinuturo ko sa aking mga pasyente ay ang humigop ng dahan-dahan sa halip na lunukin. Ang iyong katawan ay makakasipsip lamang ng kaunting tubig sa isang pagkakataon. At kapag nilulunok mo ang isang buong baso sa loob ng ilang segundo, karamihan sa ito ay lumalampas sa sistema na talagang nabibigay ng enerhiya sa iyong mga cell. Ang patuloy na paghigop sa buong araw ay nagpapanatili ng iyong dugo sa perpektong consistency na nangangahulugang ang sirkulasyon ay nananatiling makinis at ang ma-erection ay nagiging mas mapagkakatiwalaan. Hindi ito tungkol sa pagbaha sa iyong katawan. Ito ay tungkol sa pagpapalusok dito. Susunod, inire-rekomenda ko ang pag-upo habang umiinom. Maaring mukhang walang kabuluhan, ngunit ang iyong katawan ay tumutugon ng iba kapag ikaw ay kalmado at nagpapahinga. Ang pag-upo ay nagpapahintulot sa pagtunaw na gumana ng mas mahusay at sa sirkulasyon na mag-regulate ng mas mahusay, kasama na ang maslan ng gadaluyan ng dugo sa pelvic region. Maraming kalalakihan ang tumatawa kapag sinasabi ko ito sa kanila, ngunit kapag sinubukan nila, madalas nilang napapansin na mas magaan ang pakiramdam, kanilang tiyan at mas relax ang kanilang katawan. Pagkatapos ay mayroong isang sinaunang kasanayan na nagsisimula ng intindihin ng modernong agam. Hayaan ang tubig na humalo sa lawi bago lunukin. Humigop. Hawakan ito sa iyong bibig. Hayaan itong mamalagi sandali. Ang iyong lawi ay alkalina, punong maenzima na nakahanda sa iyong katawan para sa pagsipsip. Mayroon akong nakatatandang kalalakihan na sinubukan ito at sinabi sa akin na mas kaunti ang pakiramdam nilang namamaga at mas sariwa. Pagkatapos, na parang sinasabingang kanilang katawan, salamat. At sa wakas, bigyang pansin ang temperatura. Maaring nakakapresko ang nagyayelong tubig, ngunit pinipilit nito ang iyong katawan na mas magtrabaho. Pinapabagal ang digestion at nagnanakaw ng enerhiya. Ang tubig na nasa temperatura nga, kuwarto o maligamgam na tubig naman ay sumusuporta sa makinis na sirkulasyon at pagsipsip ng sustansya. Mas malumanay ang pakiramdam nito dahil mas malumanay ito at mas epektibong magagamit ito ng iyong katawan. Ang maliliit na gawi na ito ay maring mukhang ordinaryo, ngunit pinasama-sama ay lumilikha sila ng malakas na pagbabago. Sinusuportahan nila ang iyong dugo, iyong hormona, iyong enerhiya, at ibinabalik nila ang lakas kung saan ito pinakamahalaga. Ngunit ang oras ay kasing kritikal ng pamamaraan, at karamihan sa mga kalalakihan ay nagkakamali sa bahaging ito. Kaya, pag-usapan natin kung kailan dapat uminom ng tubig upang tunay na maprotektahan ang iyong kalusugang sexual. Look, mahalaga ang oras? Sa paklipas nga taon, natutunan ko na madalas na inaakala ng kalalakihan na ang hydration ay tungkol lamang sa dami. Naniniwala sila na hanggat nakakuha sila ng sapat na tubig, tutugon ang kanilang mga katawan. Ngunit ang totoo,
Kung kailan ka umiinom ng tubig ay kasing halaga ng kung gaano karami ang iniinom mo. Maaring gumana ang oras sa natural na ritmo ng iyong katawan o ganap na makagambala dito. At nakita ko ang parehong resulta ng hindi mabilang na beses sa aking praktika. Halimbawa, sa gabi, maraming kalalakihan ang inom ng malalaking halaga ng tubig bago matulo na inisip na gumagawa sila ngang isang bagay na mabuti para sa kanilang sarili. Ngunit ano ang nangyayari? Nagigising sila 2 o 3 beses sa gabi upang umihi. Bumabali-bali ang pagtulog at pagod na pagod sila sa susunod na umaga. Ang hindi nila namamalayan ay ang mga pagkagambala sa gabi na iyon ay nagnanakaw sa kanila ngang malalim at nakakapagpapanumbalik na pagtulog kung saan natural na ginagawa ang testosterone. At kung walang matatag na testosterone, ang kanilang enerhiya, mood, at kalusugang sexual ay nagsisimulang magdusa. Ito ay isang maliit na pagkakamali, ngunit sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ngang malaking pagbaba sa sigla. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pag-inom ngang masyadong maraming tubig kaagad pagkatapos kumain. Ang iyong tiyan ay umaasa sa malakas na asid upang buwagin ang pagkain. At kapag dinilot mo ang asid na iyon sa malalaking lunok ng tubig, bumabagal ang digestion. Mayroon akong mga kalalakihan na nagsabi sa akin na pakiramdam nila ay mabigat, namamaga, at pagod pagkatapos kumain. At nang mas malalim naming tiningnan, ang ugalingang pag-inom sa maling oras ang madalas na sanhi. Sa pamamagitan lamang ng paghihintay ngang 30 minuto pagkatapos kumain, bumuti ang kanilang digestion, naging matatag ang kanilang enerhiya, at hindi na nila nararamdaman ang pagkaantala na iyon sa gabi. Maging ang mga malulusok na pagkain tulad ng pakwan o dalandan na mayaman sa tubig ay maaring magdulot ng problema kung magdaragdag ka ng tubig sa ibabaw ng mga ito. Ang iyong katawan ay makakaya lamang napakaraming likido ng sabay-sabay at ang resulta ay maaring mahinang pagsipsip, discomfort, at nasasayang na nutrients. Ang pag-aral na bigyan ng espasyo at balanse ang iyong katawan ay isa sa mga pinakapinababaliwalang aspeto ng hydration. Ang pinakamahusay na oras upang uminom ng tubig ay sa nga sandali kung kailan natural na humihingi ang iyong katawan nito. Una sa umaga upang muling buhayin ang sirkulasyon, kalagitnaan ng umaga upang mapanatili ang pagtuon, at kalagitnaan ng hapon kung kailan madalas bumaba ang enerhiya. Sa pag-ayon sa mga ritmong ito, pinananatili mong matatag at handa ang iyong sistema sa halip na pabigat at wala sasing. Ang timing ay talagang lahat. At kapag iginalang mo ang ritmo ng iyong katawan, ang hydration ay humihinto sa pagiging isang gawain at nagsisimula ng maging isang tool para sa lakas, enerhiya at pagiging malapit. Ngunit siyempre, ito ay nadadala sa akin sa susunod na malaking tanong na tinatanong sa akin ng bawat lalaki. Gaano karaming tubig ba talaga ang sapat? Maaring ikagulat mo ang sagot. Ando 90. Gaano karami ang sapat? Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na tinatanong sa akin ng kalalakihan ay, Doktora, sabihin mo lang sa akin kung gaano karaming tubig ang kailangan ko araw-araw. At ito ay isang makatarungang tanong dahil sa loob ng maraming taon, binobombahan tayo ng iba't ibang sagot. 8 baso? Kalahating iyong timbang sa katawan sa ounces? Uminom hanggat hindi ka nanauhaw. Ang toto, ang iyong katawan ay hindi gumagana sa isang one-size-fits-all formula. Gayunpaman, may mga maasahang gabay na maring panatilihin ang karamihan sa mga kalalakihan sa tamang landas. At kapag naintindihan mo kung paano makinig sa iyong katawan, malalaman mo kung tama ang ginagawa mo. Sa aking mataon ng praktika, nalaman ko na karamihan sa mga kalalakihan na lampas 60 ay umuunlad sa halos 2.5 hanggang 3 litro ng tubig araw-araw. Karaniwan itong umaabot sa humigit kumulang 10 hanggang 12 baso na ipinamamahagi sa buong araw. Ngunit narito ang mahalagang bahagi. Ang iyong individual na pangangailangan ay nakasalalay sa iyong laki, antas ngang aktibidad,
at maging sa klima kung saan ka nakatira. Isang lalaki sa Arizona sa ilalim ngang init ng teg-araw ay kakailanganin ng mas marami kaysa sa isang lalaki sa Minnesota sa taglamig. Ang iyong katawan ay patuloy na nagbibigay sa iyo nga senyales. Kailangan mo lang malaman kung paano basahin ang mga ito. Isa sa pinakasimple at pinakamaasahang tagapapahiwatig ay ang kulay nga iyong ihi. Kung ito ay maputlang dilaw, tama ka kung saan ka dapat. Kung ito ay madilim, ang iyong katawan ay kumakaway ngang pulang bandila at humihingi ngang tubig. Kung ito ay malinaw sa lahat ng oras, maaring sobra ang iniinom mo. Nililinis ang mga electrolyte at pinapahirapan ang iyong mga bato. Hindi lang ito tungkol sa pagbuhos ng tubig. Ito ay tungkol sa balanse. At ang balanse, na iyon ay iba-iba sa bawat lalaki. Naalala ko ang isang nakatatandang Ginoo na ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa pag-inom ng galon-galon na tubig araw-araw. Akala niya mas marami ay palaging mas mahusay, ngunit lumapit siya sa akin na nagrereklamo ng mapulikat, pagod, at madalas na pagpunta sa banyo na sumisira sa kanyang pagtulog. Nang inayos namin ang kanyang pag-inom sa isang mas moderate matatag na antas, nawala ang problema. Nalaman niya na hindi siya pinasasalamatan ng kanyang katawan sa sobrang hydration. Ito ay nahihirapan na makayanan. Kaya gaano karami ang sapat? Sapat upang mapanatiling matatag ang iyong enerhiya, maputlang dilaw ang iyong ihi, at mayos na gumagana ang iyong katawan. Hindi ito tungkol sa paghabol sa isang numero, at mas tungkol sa paglihangang pakakapare-pareho. Ang banayat, matatak na hydration ay nagpapanatili nga iyong dugo na sapat na manipis upang dumaloy, ang iyong mahormon ay balanse, at ang iyong katawan ay handa para sa pagiging malapit kapag kailangan mo ito. At narito kung saan ko nais kang dalhin sa susunod. Kahit na umiinom ka ng tamang dami sa tamang oras, natural na makaramdam ng pagkadismaya kapag hindi na tulad ng dati ang pagganap, kaya naman mahalaga ang katiyakan tulad ng agham. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung bakit hindi patapos ang iyong kwento at kung bakit marami pa ring pag-asa sa hinaharap. Emosyonal na katiyakan. Nais kong huminto dito at makipag-usap sa iyo, hindi lamang bilang isang doktora, kundi bilang isang tao na nakaupo kasama ang libu-libong kalalakihan na nakaramdam nga eksakto kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Marami sa aking mga pasyente ang lumalapit sa akin na may mabigat na tingin sa kanilang mata. Sinasabi nila sa akin na hindi na sila tulad ng kanilang sarili. Bumubulong sila tungkol sa kung paano hindi na matibay ang kanilang erection, kung paano nawawala ang kanilang enerhiya, at kung paano naging stressful ang pagiging malapit sa halip na isang bagay na masaya. Ang ilan ay natatapat pa na tumigil na silang subukan, kumbinsido na kinuha na ng edad ang isang bagay na hindi na nila may babalik. Masasabi ko sa iyo na narinig ko ang masalitang ito ng napakaraming beses at sa bawat pagkakataon ay tinitingnan ko ang isang lalaki sa mata at pinapaalalahanan siya ng isang katotohanan. Hindi ka sira, ang iyong katawan ay may kakayahang higit pa sa iyong napagtanto kahit sa edad na 60, 70 o lampas pa. Nakita ko ang makalalakihan na akala nila ay tapos na ang kanilang pinakamahusay na mga araw na muling natuklasan ang enerhiya, simbuyong damdamin, at kumpiyansa na hindi nila inaasahang mararamdaman muli. At hindi ito nangyari dahil sa isang mahiwagang pildoras o isang lihim na supplement. Nangyari ito dahil gumawa silang simple. Tuloy-tuloy na mga pagpipilian na napanumbaling ang balanse sa kanilang makatawan. Ang hydration ang madalas na unang hakbang, ngunit ang talagang mahalaga ay ang kanilang paniniwala na posible pa rin ang pagbabago. Alam kong napakadaling ikumpara ang iyong sarili sa lalaking dating ikaw. Marahil ay naalala mo ang enerhiya nong nasa 30S ka o ang kumpiyansa nong nasa 40S ka at ngayon ay nararamdaman mo ang puwang na iyon higit kailanman. Ngunit hayaan mong tiyakin ko sa iyo.
ang puwang na iyon ay maaring palitin. Maaring tumanda ang iyong katawan, ngunit tumutugon pa rin ito sa pangangalaga, sa atensyon, at sa magawi na sumusuporta dito. Bawat higop ng tubig na iniinom mo sa tamang paraan, bawat pagsisikap na ginagawa mo upang unahin ang iyong kalusugan ay isang mensahe sa iyong sarili, hindi ako sumusuko, nararapat pa rin ako sa sigla. Pinanut ko ang mga kalalakihan na lumiwana nang mapagtanto nila na lumakas ang kanilang mga erection. Kapag mayroon silang stamina upang muling tamasahin ang salamat sa paglalaan ng oras upang manut at sana ay kapakipakinabang sa iyo ang video na ito.